Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction ang post ni Attorney Rowena Guanzon 30 minutes ago. Ano niya ito? Prediction o pangitain? Nararamdaman? Ito, marunong mag-analyze sa political situation si Attorney Rowena Guanzon. Sayang hindi tayo naniwala nung bago mag-eleksyon noong May 2022 na hindi pwede ang isang Marcos. O, galit pa tayo sa kanya noon. Ngayon tama pala siya. Ito ang kanyang prediction tungkol sa Speaker of the House. Sabi niya, Toby kapalit ni Tambi manifesting. Manifesting, di ba? Nagpapakita na, nagpaparamdam kung ano ba vision, nakikita niya na sa unahan. Toby, sino si Toby? Di Congressman Toby Chanco. O sino si Tambi? Alam nyo na, ang pinsan. So, ano sa tingin nyo? Magkakatotoo ba ang bulang kristal ni Madam Rowena Guanzon? May yung ibang bulang kristal, sabi pa niya, itaga nyo sa bato, Tambi, hindi magpre-presidente. Yun, agree ako doon. Never na magpresidente si Tambi. Dahil wala yung kanyang rating bago itong pumutok itong flood control controversy, WR numero 0.7 ang kanyang rating. So how much more ngayon na ang sentro ng usapan is flood control projects at ang karamihang Pilipino ang sinisisi Kongreso. Kahit ano pang sabi ng speaker na the House will never condone corruption. Salita lang yun. Kailangan ang taong bayan hindi na nila ngayon maluloko. Dilat na ang mata ng taong bayan. Kaya never na magpre-presidente siya. So ito ngayon ang tanong. Dahil nagalit na rin ang Malacanang, Executive Secretary Bersamin, sabi niya, clean your house first. Huwag nyo kaming ituro na parang kami ang may kasalanan. Sa inyo nagmumula ang korupsyon. Mabigat yun. Ito na ba ang signal ng heads-on collision ng magpinsan? So, kaya ba ng palasyo na gawan ng paraan para mapatalsik ang incumbent Speaker of the House? Kagaya nangyari nung panahon ni PRRD, gumalaw ang isang Mayor Inday Sara, nako, nabiglang lahat. Bigla na lang napatalsik si Speaker Alvarez at iniupo si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo as Speaker of the House. Mayor Inday Sara lang ang gumalaw noon kasi parang nagkainitan ng salita si Alvarez at Mayor Sara. So, ito ngayon. Ito ngayon ang challenge sa palasyo, kung kaya ba nilang patalsikin ang incumbent Speaker of the House. Okay. Speaking of Congressman Toby Chanco, ako all out. Saludo ako. Gustong gusto ko siya maging Speaker. Nakita ko yung kanyang dedikasyon, yung hinahanap niya yung small committee report. Gusto niya talaga ng transparency. Nung ibinulgar niya yung pwersahan na pagpapa-impeach kay VP Sara kapalit ng pundo, I believe him na nagsasabi siya ng totoo. Sayang, noon pa, bago mag-eleksyon ng May 12, may hugong-ugong na napapalitan si Speaker Romualdez at ang ipapalit Toby Chanco. So ito na naman, bumalik ang ugong. Bulang kristal ni Attorney Rowena Guanzon, nakikita niya na
na nagmamanifest na papalitan. So, solve ang problema pag si Congressman Toby Chanco ang ilagay. I think yung wife, sino bang kwan? Pinsan ni PBBM ang wife ni Congressman Toby Chanco, ganun ba yun? Kaya very close ang very close ang si Toby Chanco sa First Family. Very close. Talaga pinsan. Malaki ang tiwala ni PBBM kay Toby Chanco, Congressman Chanco, kaya ginawa siyang campaign manager. And I like him. Kahit maka-Marcos siya, okay lang, no problem. Hindi naman, kung Marcos ka na, importante yung puso mo, yung gusto mong mag-serve sa sangkatauhang Pilipino. So okay si Congressman Toby Chanco, but the question is, kaya ba nilang patalsikin si Speaker Martin Romualdez? Yan ang question. To me, parang as of now, hindi. Maraming mga loyal na kongresista kay Speaker Martin Romualdez nabusog. Marami siyang mga lieutenants na but depende pa rin sa Pangulo na leadership na yan kung may political will ang Pangulo, di ito subukan niya kung gusto nila. Kasi habang nandyan si Speaker Martin Romualdez, palagay ko mahirap itigil itong kanito. Nakakapanlumo, nakakadismaya yung revelation ni Senator Ping Lacson sa interview na isang Yusek Cabral, di ba may Yusek Cabral sa DPWH, after the May 12 election, tumawag na sa opisina ni Senator Soto at sinabihan na pwedeng mag-insert si Senator Soto sa DPWH, bahala na sila. Mabuti hindi pumayag si Senator Soto. Ang tanong, sino pang mga senador ang tinawagan ng DPWH? Sino-sinong mga kongresista ang tinawagan ng DPWH? So sino ang mga pumayag na nag-insert? Sino mga ayaw? Kaya ngayon nagkakaproblema ang 2026 National Expenditure Program dahil ang dami na namang singit. Grabe, ganyan na po katalamak ang korupsyon. Sana hindi dumating yung punto na ang mamamayang Pilipino maubos ang pasensya at matulad tayo sa Indonesia na ang mga tao na they will take into their hands para paalisin ang mga kurakot na politiko at opisyal ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Sa ngayon namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Nagyod mo na niya ang seedling nga ang ipalit nga 2,362 tag 25 pesos ang kada usa. So apel sa nauna nga among napalit nga seedling nga kape 14,550 na, so 29 ka pamilya ang nananom ani. So daghan na gid ang nagtanom sa kape. Tambok kaayo nga seedling. Bye. Ganda. Oh, gato. Kumakan ba ito? Sigurado ah. Dito na. Ha? Ay, basta na dito. 40. Salamat kayo kay nadugangan ang among mga itanong nga kape. So, salamat kayo sa Ginoo nga
makauso na lang makataas mo ka. Oo. Pila na dahil manoy ang imong tanom nga kape? Nadugangan naman og 250. 250 so 600 na. 600 ang imo. Oh. So daghan na gyud. Dagan-dagan na gyud makakuha na ko gyud sa akong mga ug mangunod na makakuha na ko gyud sa akong mga eskwela. Oo. Makasuporta na sa imong mga anak. Oo, salamat kayo.